Hello, good morning mga kadogo. Pasensya na kung medyo matagal bago tayo nakapag-vlog, okay? So, wait lang, inom muna ako. Pasensya na. Medyo. Yan nga, pasensya na kung ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. So, meron tayong i-discuss ngayon, katanungan ng ating isang kaibigan from San Miguel, Bulacan, na si Ma'am Lindsay Katapin. Meron siyang mga alagang dogs and cats din, mga kadogo. So, napakagandang tanong nito para sagutin at pipilitin ko po sagutin. Disclaimer po, hindi naman po ako professional, bet, ano. Kaya lang yung pong aking sasabihin, inaakala ko sa aking nalalaman at kaalaman for over 9 years experience as a dog and cat breeders. Okay? Ang katanungan kasi sa katapon po importante raw po ba ang mga vaccine para sa mga alaga natin? Mapakat yan o mapaaso? Kung importante raw po ba? Kasi siya nagpapabaksin naman pero minsan nakakaligtaan niya at napapagilitan daw siya ng buhay. Okay, yun ang tanong. Tinanong niya lang sa akin, pagkat may opinion siguro, pero I know naman, may knowledge naman tayo and even siya kung bakit. Siyempre, explain naman ng bet yan, bakit hindi pwedeng skip, okay? So, nagtanong siya siguro, second option sa atin. So, sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya, Ma'am Lindsay. Ganito mga kadogo, Ma'am Lindsay, lalo na sa mga beginner, ano? Yung vaccine po kasi, panlaban po yan sa mga viruses and bacterias. May dalawang klase po ang vaccine, ano, mga kadogo. Yung core vaccine na against or protection para sa mga rabies, distemper, hepatitis, parvovirus, and para-influenza, ang tawag po doon ay core vaccines. And yung mga non-core vaccines, yung para sa leptospirosis, coronavirus, canine influenza, etc. mga kadogo. So, tinakilap ko lang yun para meron tayo idea. Pero ang talagang function po ng vaccine importante po para sa ating mga pets and even po sa tao. Pero dito po tayo kasi ang pinag-uusapan po natin ay vaccine sa hayop, sa mga alaga natin. So ang vaccine po ay napaka-importante. Ang main factor po ng vaccine is yung i-trigger yung katawan natin para labanan kagad yung mga bacteria and even virus. Madedetect niya kagad na pasok na palang bacteria and virus sa katawan natin. Siya ngayon yung iti-trigger niya yung sarili niyang immune system para yung first step gagamitin niya na yung immune system na nalabanan na kagad yung pumapasok na bacteria or virus sa katawan ng aso. Kung may vaccine po. Ngayon yung mga vaccine po napaka-importante po sundin yan dahil meron po tayo ever since pagpapi pa lang yan, meron po yung chart or series of vaccine na dapat nating sundin. Ano po yung sinabi ko series? Diba? Meron yung program na gantong week pa lang yung puppy, kailangan i-deworm na, ganito. Pagdating ng gantong weeks, kailangan i-vaccine, bigyan ng ganito. Pagdating ng gantong months, kailangan ng bigyan ng rabies. Ano po mga ganon? Nakaprogram po yan. Kaya importante po na masunod natin yung programa na tinatawag. At hindi po natin dapat skip yung vaccine schedule niya. Let's say nagpa 5-in-1 tayo, 4 sets yan, for 3 months. So, si mami nakadalawa, tapos hindi niya kagad na ibalik, magalitan siya ng vet. Kasi, hindi naman porket pinagalitan siya ng vet, nagalit totally. No? Kung hindi rin, siyempre, iniisip din ng vet, masasayang yung first 2 vaccine. Mawawala yung effectivity ng vaccine sa katawan ng alaga natin. Mangyayari, baka umulit pa, di ba? So, ayaw rin ng vet na gano'n. Kailangan sundin natin kung ano yung payo talaga ng professional. Sundin natin yung schedule. Gaya ng sabi ko, ang function po ng antivirus or mga vaccines to avoid yung malalang sakit ng alaga natin. Kaya hindi ko po pinapayo na mag-i-skip tayo or may kukulang tayong vaccine sa alaga natin. Let's say po, nakumpleto natin yung deworming, tapos nakumpleto natin kung ano man yung
vaccine na in one. What I mean is yung 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1, so na kompleto natin. Tapos hindi naman tayo nagpa-vaccine ng anti-rabies. So, walang anti-rabies yung aso. Kung magkaroon man siya ng problema, madali siyang pasukan ng rabies sa katawan. And especially, pag nakakagat, talagang prone na baka may rabies yung aso natin kung wala siyang anti-rabies. So, ganun ka-importante, kaya kailangan sundin natin. Ganun din naman sa vaccine. Kung tayo may pa-anti-rabies, wala namang vaccine. So, ang daling pasukan ang mga sinabi kong bacteria and virus, yung alaga natin. Yung distemper, hepatitis, yung mga sinabi ko, yung core and non-core na bacteria and viruses. Kailangan natin na may vaccine talaga para panlaban sa mga yun. Yun ang importansya ng vaccine, mga kadong. Kaya kailangan natin sundin yung chart from puppy hanggang pagka-adult ng alaga natin, may vaccine sila. Ulitin ko, ang vaccine kasi, kunyari, nagpa-injection tayo ng 5-in-1, may parbo yan, may kasama sa parbo. Parbo na lang muna tayo sa parbo. May panlaban na sa parbo yung aso natin. So, kung yung aso natin, or yung puppy, na prone sa virus ng parbo, papasok pa rin sa kanya yan. Magkakasakit pa rin ng parbo ang puppy. Kaya lang, kung meron na siyang or kung meron na siyang vaccine para sa anti-parbo, yung mismong immune system ng aso natin or ng puppy natin, maaalarma. Pagpasok ng germs or virus na parbo sa katawan ng aso natin, yung immune system ng aso, automatic, didetect niya, may kalaban tayo. Ito, andito yung parvo germs o parvovirus na yan. Hindi ka. Bigyan natin ng shield kagad tong alaga natin, yung aso itself. Si-shieldan niya na yan, lalabanan niya na po yun. Doon pa lang sa katawan, nag-create na ng antibodies yung aso natin para hindi na ganun lumalak sa loob niya yung virus na parvo. Tapos, siyempre may parvo, may sign yan. Siyempre, papadoktor pa natin, bibigyan pa yan ng mga gamot. So, ang laki-laki ng chance na makasurvive ang aso dahil lumalaban na yung immune system ng aso dahil dun sa vaccine na in-inject sa kanya. Tapos, may alalay pa ng gamot from vet, from the professional. So, what do you think kung ano mangyayari? Alam na natin ang kakalabasan. Madaling gumaling yung alaga natin. Kaya napaka-importante ng mga vaccine sa alaga natin. Okay? Sundin po natin yung flow of chart or yung mismo scheduling ng mga vaccines ng alaga natin from puppy hanggang sa pag-adult na dahil may function po yun. Hindi po yun inimbento para lang gumastos tayo. Kung totoo mas lalo tayong gagastos pag walang mga vaccine. Okay po? So, Mama Linsay, sana po nakatulong akong konti. Kapag-explain, again, hindi po ako professional. Ito po mga sinasabi ko, according din sa kaalaman ko, for 9 years na dog breeder and cat breeder. And siyempre, nag-search din tayo kung tama ba yung kaalaman ko yun para maging solid yung i-explain ko sa inyo. Okay po? So, dito na lang mga kadodo, okay? And I hope lagi po kayo manonood ng vlog natin. At pipilitin ko pong nag-upload araw-araw. Mga palang videos o shorts yan, nag-upload po ako. Salamat po sa mga regular na tumatangkilik sa ating munting channel, Mr. Dogostal TV. At salamat sa inyo, kayong mga subscriber, at friends, group members ko, followers. So, salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. So, again, till next time po, and sana nasagot ko na maayos ang tanong ni Ma'am Linsay, Katapin ng San Miguel, Bulacan. At sana may natutunan din yung mga beginner na mga pet lover and dog lover. So, dito na lang po. Thank you and see you again next time. God bless po sa atin lahat. Thank you for watching.